First time ako magluluto nito kaya manood kayo maigi ha. Ang tawag dito ng mga Kapampangan ay beringhe. Assalamualaikum mga bebe. Ayan, gagawa ako first time in history ng arroz a la Valenciana o mas kilala sa Kapampangan na beringhe. Yung nakita niyong binabad kong bigas na malagkit, binabad ko siya ng mga 1.5 oras. Tapos yan, naghiwan ako ng sibuyas tsaka garlic. Tapos, binabad ko na rin sa tubig yung frozen na halal chicken ko tsaka halal na liver. Masyado kong pinili yung mga ingredients ko dito kasi yung mami ko nga, senior citizen na and alam nyo, medyo tumataas yung sugar niya. Magkakwento pa ako mamaya-maya tungkol sa mami ko. Pero unahin muna natin itong pagluluto. Ayan, nagisa muna ako ng onions and garlic. Yan, medyo tostado siya ng konti. Muntik na nga masunog yan mga bebe kasi nakalimutan ko. Yung pumasok ako sa kwarto, may kinuha ako tapos tinignan ko yung TV, tapos nanonood ako ng konti. Tapos naalala ko, ay naku, meron pala ako niluluto. Yan, tumakbo ko ng mabilis dyan. Tapos buta niya lang, hindi siya sunog. Kulay brown lang siya. Mas okay naman kapag ginisa yung bawang at sibuyas na medyo sunog-sunog para mas malasa siya, di ba? Pero wag naman yung masyadong sunog, mapait na yun. Ayan, nagbe-wait pa. Ayan, kasalukuyan ako nasa TV niyan. Tapos, ayan, naalala ko siya. Kaya, karipas ako ng takbo. Ang buti na lang mahina yung apoy. Nilagay ko ng una yung chicken. Gigisa ko muna siya. Binili ko yung chicken na yan sa Mubarak Fresh. Ayan, yung halal food. Nagbebenta sila ng chicken, beef, kahit ano. Basta mga halal sila eh. Nag-order ako dyan madalas. Tapos, ayan, nagigisa-gisa ko na siya. Lagyan ko na siya ng paminta. Tapos, lalagyan ko na siya ng asin. Ayan. Unang beses ko palang magluluto nito sa tanan ng buhay ko. Ayan, nilagyan ko ng patis. Bakit ngayon lang ako magluluto nito? Kasi mga bebe, mula pa nung maliit ako, naalala ko, tuwing may handaan kila mami, yung sa lola ko. Ayan, present lagi yan. Nasa llanera ng leche flan. Akala ko matamis. Tapos, lagi ako nabibiktima. Mahilig kasi ako sa mga kalamay, ganyan. Pagkatakim ko, ayan, lasang ulam pala. Ay, naku, lagi ako nabibiktima nito. Ayan, nilagay ko na yung atay. Igigisa ko siya ng bonggang-bongga para mawala yung lansa. Tapos yun nga, kaya naalala ko tong beringin to o yung tinatawag nila na arroz a la Valenciana. Hindi ko yan niluluto kasi hindi ko nga gusto ng lasa. Pero ganoon naman talaga mga bebe. Ako kasi kapag gustong-gusto ko yung pagkain, alam kong lutuin, alam ko kung paano siya lutuin. Kasi kinukuha ko yung lasa niya, tapos iisipin ko na kung ano yung mga ingredients niya. Ganon din naman kapag ayaw ko yung pagkain. Alam na alam ko kung ano yung mga nilagay nila, kaya ayaw ko. Ayan, ginigisa-gisa ko na siya ng bonggang-bongga. Tapos, ilalagay ko na yung binili kong gata ng nyog. Dalawa yung gata ng nyog na binili ko. Yung isa sabaw ng nyog na papakuluan ko dito, papalambutin ko ng konti. Tapos, kapag medyo malambot na, lalagay ko na yung pinakagata na kulay white. Tawag yata nila doon kakanggata. Pero syempre, ilalagay ko muna itong turmeric. Ayan. O, diba? Marami akong turmeric. Huwag kayong mag-alala. Itong turmeric powder, syempre, ginagamit ko to kapag naluluto ko ng Indian food. Laging present itong turmeric powder, kaya marami talaga akong stock. Ibang klase ang paggawa ko nito, pagluto ko ng beringhe or arroz a la Valenciana, ha? Kasi baka may mag-comment na naman dyan, sabihin nyo, oh, hindi ganyan yung pagluto niyan. Pues, sarili ko tong version. Okay? Ginisa ko muna sa turmeric powder para matanggal yung lansa ng atay tsaka chicken at para sumiksik yung lasa ng turmeric. Anyway, yun lang naman talaga yung nalalasahan ko, yung turmeric powder kapag kumakain ako nitong beringhe. Na hindi ko naman siya masyadong type. O diba, hindi ko siya type pero niluluto ko dahil sa mami ko yun. Ayan, yung nilagay ko naka-plastic na walang kaso-sosyal. Yung nilagay ko, sabaw yun ng nyog na binili namin kanina. Tapos, ayan, papakuluan ko na siya. And then, tatakpan ko muna sa saglit para kumulo. Ayan, tinakpan ko na siya. Tapos, ilalagay ko naman yung kakanggata. Meron naman talaga ako yung nakapack na coconut milk. Alam nyo yun? Kaya lang, mas pinili kong bumili sa yung natural na gata kasi si mami nga yung kakain. Hanggat maaari kasi, nasabi ko na to sa mga last vlogs ko, na every time nagluluto ako para sa mami ko, ayan talaga, hindi ko talaga binilalagyan na kahit anong may preservatives. Hanggat kaya kong gamitin yung mga natural na ingredients, ginagamit ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mami ko, cancer patient yan. Bago kami umuwi ng Abu Dhabi, alam na namin na meron siyang cancer.
Ayan, nilagay ko na yung malagkit na binabad ko ng 1.5 oras. Halo-halo ko na. Madali lang gumawa nito, mga bebe, itong beringhe. Kaya lang yun nga, need effort mo sa paghalo-halo hanggang maluto. Tapos yun nga, balik tayo sa mami ko. Cancer patient siya, stage 2 cancer. Tapos, alam niyo ba, may mga panahon na nagpapakimo siya, nagpaparadiation. Hindi siya talaga kumakain, wala siyang gana kumain. Pinipilit namin siya kumain. Ayan, naglagay na ako ng carrots. Hindi na ako naglagay ng patatas kasi nga mataas sa sugar yung patatas lalo na kapag yung kumakain na ay senior citizen na. Dinamihan ko na lang tong bell pepper. Medyo mahal nga yung bell pepper ngayon pero okay lang naman dahil sa mami ko naman yung pagluluto ko. Ayan, nilagyan ko ng green peas. Tapos naghalo-halo na ako. Mag-start na ako maghalo-halo nito. Ang nilagyan ko pa rito na guys, tinikman ko muna kasi siya kasi hindi nga ako sigurado. Kaya nilagyan ko siya ng konti pang asin. Tapos mga bebe, mahinang apoy ito. Alam nyo ba habang nagluluto kayo, dasal ako ng dasal. Sabi ko, inshallah, maging okay ito. Kasi first time kong lulutuin to eh. Tsaka para sa mami ko. Every time na magluluto talaga ako ng first time, talagang nagdadasal ako kasi lalo nabibigay ko sa mami ko. Diba? Ayoko naman pumalpak. Kasi pag pumalpak to, sino na lang kakain na hindi ko nga gusto to, diba? Alang naman pakain ko kay mami kahit hindi naman perfect. Gusto ko perfect na perfect. Tapos yun nga, yung mga panahon na si mami nagtitreatment, wala talagang gana kumain yun. Ang gustong-gusto lang niya kainin yung pansit gisado na ako din yung nagluluto, tsaka yung lumpiang sariwa na pinilit ko rin ako maggumawa. Isa pa yan lumpiang sariwa na yan, hindi ko rin masyadong type yun eh. Kaya lang gusto talaga ni mami ko, kaya napilitan akong gumawa. Pati yung balat niya, yung lumpia wrapper niya, ako rin yung gumawa kasi sabi ko nga sa inyo, kapag cancer patient, hindi siya pwede sa mga preservatives na ganyan, nabubulol pa ako. Kaya yun talaga, yung mga panahon na yun, nalulungkot talaga kami buong pamilya kasi wala siyang gana kumain. Si mami ko hindi ganun na tao. Masyala hanggang ngayon mga bebe, mahilig pa rin kumain yung mami ko. Yun nga lang, kailangan niyang kontrolin. Kaya para hindi niya makontrol, hanggat maaari kung ako nagbibigay sa kanya ng pagkain, wala talagang preservative. Hindi ko lalagyan ng kahit ano na preservatives. Tsaka yung pampataas ng sugar, hindi ko wala gagawin yun. Kaya ayan, alam mo, sa totoo, kayong mga anak, kung ano yung mga gusto ng magulang ninyo na kaya naman ninyong i-provide, kaya na naman yung gawin para sa kanila, gawin ninyo habang nandyan pa sila. Dahil sinasabi ko sa inyo mga bebe, masarap ang pakiramdam ng meron pang nanay. At my age, talagang masarap ang pakiramdam. Kahit na medyo makulit si mami, okay pa rin. Ayun na lang naiisip namin. Tuwing makulit siya, iniisip ko na dati, talagang hindi na siya kumikibo, malungkot na siya, gusto na lang niya, alam mo yun lang. Tapos yan, tinulungan ako ni Imran i-transfer ko yung mga, eto nga yung halos, 75% cooked. Ayan, hindi pa masyadong luto yung bigas niya, yung malagkit. So, pwede naman ninyong skip itong itong part na to. Kasi mas gusto ko yung lasang saging, balat ng saging, yung dahon ng saging. Ayan, nakita niyo nilagay ko yun. Ginagamit ko yung pagluto ng biryani para hindi masunog yung ilalim ng kaldero. Ayan, o diba, tinakpan ko na siya. Tapos mahinang apoy yan. Niluto ko pa yan ng 1 oras. Sabi ko, ay lalagyan ko to nung papatungan ko sa ibabaw to para lalong maluto, makulob yung luto niya. O diba, nilagyan ko siya ng kaldero na may tubig para mabigat. Take note mga bebe, dapat di ako magluluto nito. Kaya lang, kasi nawalan kami ng tubig. Nagsabi na mawawalan daw ng tubig yung sa bahay, ganyan, mga ilang oras. So, sabi ko, magluluto ba ako o hindi? Ito sila mami naman, ngayon pa pupunta. Kaya sabi ko, bahala na nga, sige. Basta yung intention mo mabuti at para sa mga magulang mo, lahat magagawa mo. Kaya ayun, alhamdulillah, naruto ko siya ng maayos. At alhamdulillah, masarap siya. Ayan, naglalagay na ako ng ipapatong ko. Ayan, ilalagay ko na siya. 1 oras yan, mahinang apoy mga baby. Para maluto siya ng gusto. Alam nyo ba, habang niluluto ko to, nangangamoy yung buong bahay. Ang bango-bango, mga bebe, mabango. Pero, alam nyo ba, hindi ko pa rin talaga siya masyadong type. Although, mabango siya, tas sarap na sarap sila. Pero ako, ewan ko kung bakit hindi ko siya type. Kasi pag iniisip kong malagkit yung ginamit, iniisip ko yung biko, kakanin. Ayun yung mga naiisip ko. Tapos kapag tinikman ko kasi, ay, tignan nyo naman. Masya Allah, ganda-ganda, bango-bango niyan. Alam niyo ba mga bebe, hindi kumain si mami ng tanghalian. Nagluto ako ng sinigang ng salmon sa miso. Pero ito yung gusto niyang kainin. Ayan na, sabi niya sa akin, marunong ka palang gumawa nito.
Ang sarap. Sabi niya ganun. Sabi niya, marunong ka palang gumawa nito. Sabi ko, mami, madali lang naman gumawa niyan. Kaya lang hindi ko kasi siya type, kaya hindi ako gumagawa. Sabi niya ganun, ang sarap. Papatikim niya kay daddy, sasabihin niya ganun. Daddy, tikman mo, masarap. Tapos si daddy titikman niya, sabi naman ni daddy, oo nga, no, masarap no. Pero alam niyo, mas masarap yan kinabukasan. Kasi nandun na, nasiksik na yung lasa. Alam niyo ba, 2 plato yung nakain ni maming ganyan na beringhe. Habang kumakain siya, na-explain ko sa kanya, mami, hindi ko nilagyan ng pasas yan, hindi ko nilagyan ng patatas, hindi ko nilagyan ng kung ano-ano. Kasi, alam mo naman, tataas yung sugar mo. Tapos sabi niya, ganun talaga, hindi mo nilagyan. Ba't ang sarap-sarap naman ito? O, syempre, from my heart. Ayun, bumibelo na nga si mami. Ayan, umupo na. Inupuan na yung kanyang beringhe. Kaya yun nga, inuulit ko mga bebe, hanggat nandiyan pa yung mga magulang natin, kahit gano'n sila kakakulit, pagpasensyahan na lang natin. Itong bagay na ginawa ko, napakaliit lang nito, pero sobrang halaga to para sa mami ko. O, di ba? Kaya kayo, mahalin natin. Mahalin nyo ang mga magulang ninyo. Hindi kayo lumalaban na lumalaban. Ayan, nakarating na kami ng Pampanga. Yan pa rin yung kinakain niya. Silang 2 ng hipag ko, pati si kuya nakikain na. Kung gusto nyo gayahin yung aking recipe, sige, manood na lang kayo paulit-ulit dito. Ha? Madali lang naman siya lutuin, di ba? Kung sige na, alam nyo ba, naubos lang niya yan. Di ba? Kasi parang halos mayat-mayat, kinukuha niya sa ref, tapos iniiri niya, tapos kakainin niya yan. Habang nagkukwento siya, sabi niya, sarap nito, di ba? Sabi naman ng hipag ko, oo nga, masarap eh. O sige na, bye.